Magandang gabi mga kapatid. Magdadagdag na naman po ako ng mga ilang paglilinaw sa ating mga napag-usapan ngayon. Ito yung ikalawang video natin tungkol sa truth about men's salvation o soteriology. Pangalawang video natin dito at ito ay aabot ng 10 pero marami pa po, hindi nga lang inilagay sa unang pagkakataon o mahigit 10. Actually 13 yata itong video natin dito, hindi ko matandaan. Kaya marami po ito, hindi po ito yung tinanggap si Jesus, ligtas na. Hindi po ganoon ang nakikita sa Biblia. Yan ay pamamaraan ng dyablo sapagkat alam niyo ang dyablo ay laging gusto niyang mapadali para maakit niya ang tao. Mas maganda ang pangako ng dyablo kaysa sa sinasabi ng Panginoon. Tandaan niyo lagi yan. Nang dayain ng dyablo si Eva, sabi ng Panginoon, una, kay Adan na sinabi rin kay Eva, huwag kayong kakain sapagkat sa araw nakakain kayo ng bunga ng nasa gitna ng halamanan ng Eden, ang puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, kayo ay mamamatay. Anong sinabi ni Satanas kay Eva? Hindi totoo yan. Alam ng Diyos na kapag kayo ay kakain, mabubuksan ang inyong mga mata, magiging matalino kayo at kayo ay magiging parang Diyos. So tingnan nyo kung gaano kaganda ang mga pangako ni Satanas, kaya huwag natin kagatin yung mga mukhang madali. Dito sa Salvation series natin ay mahaba po ito, ipinapaliwanag ang bawat bahagi. At ngayon ay maire-remind ko kayo tungkol sa ating napag-aralan doon sa Bibliology na ang ginagawa natin dito sa True Bread Training Institute, wala tayong itinatapong talata. Itanong ninyo kung meron kayong alam para sa ganon ay ma-reconcile po natin. Maiayos po natin. Mailagay natin sa tama yung mga mukhang gumugulo sa inyong kaisipan. Baka ang problema dyan ay yung panahon na ginagamit natin katulad ng halimbawa ng John 1:12. Bakit maraming gumagamit noon? Bakit mukhang dito ay iba? Kasi yung John 1:12 ay magkalaban yan sa panahon ng mga apostol. Ano sa panahon ng mga apostol? They received the gospel. They received the word of God. Eh yun yung umiiral na dispensation para sa atin. Hindi ko alam kung alam ninyo yung dispensation. Yung panahon ng pamamahala ng banal na espiritu, yun ay dapat yung maunawaan yung mga ganon. Kasi baka mamaya nakala nyo ay tama pa rin dahil nandun nga sa Biblia pero yung pagkagamit ay hindi tama. Katulad ng sabi ko, inuulit ko sa inyo, yung ating napag-usapan dito o napag-aralan na inire-reconcile natin lahat ng mga talata. At alam niyo yung unang sinabi ko doon sa video na 200 verses, actually matagal ko nang binago yon. Nung patuloy ko na pag-aaralan ng tungkol sa kaligtasan, ay nakita ko ang pangalawang sinabi ko ay hindi lang 200 plus aabot ng 300. Pero kalaunan sabi ko, nung nakumpleto ko yung katuruang ito ay nasa 400 plus na talata tungkol sa kaligtasan. That is in the New Testament, hindi kasama yung nasa Old Testament. So makikita nyo kung gaano karami yung talatang yon, and we need to reconcile all those verses nang sa ganon ay wala tayong tinatanggihan at hindi natin inaakala na nagkakamali ang banal na espiritu na siyang nagbigay sa atin ng mga talatang ito. At ngayon ay nakikita natin na dito sa ating napag-aralan tungkol sa kaligtasan ay nagpapasimula talaga sa Ebanghelyo. Nagpapasimula sa Ebanghelyo ang kaligtasan. Yan yung sabi ni Pablo, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, first for the Jews and then to the Gentiles." Romans 1:16. May kapangyarihan ang Ebanghelyo na totoo. Kaya naman mga kapatid, yan ay talagang gustong guluhin ng dyablo. Sa panahon pa lang ni Apostol Pablo ay nagbigay siya ng babala sa 2 Corinthians 11:4 na merong ibang mabuting balita. Sa panahon na yon, buhay pa ang mga apostol, meron ng ibang mabuting balita. At sinabi nga ni Pablo
sa Galacia 1:8 na kami man o anghel ang mangangaral sa inyo ng ibang mabuting balita kaysa sa ipinangaral ko sa inyo, ay pakasumpain siya. Mga kapatid, seryosohin niyo yung salitang pakasumpain siya. Once na nagdadala tayo ng ibang mabuting balita, pakasumpain tayo. Bakit po? Kasi sino mang tumanggap ng ating mabuting balita na mali, mag-iimpluwensya yan. Lalaganap yan, parang libadura yan. Kaya yan ay pinagbabawal ng Diyos kasi ang epekto niyan ay hindi totoo. Pekeng born again. May kapangyarihan ang ebanghelyo, kaya ang ebanghelyo ay sinasabi na kasangkapan sa born again experience. For you have been born again, not of perishable seed, but of incorruptible, enduring, living word of God, sabi ng 1 Peter 1:21. So, kailangan mai-reconcile natin ang lahat ng yan. Ganyan mga kapatid, na ingatan natin ang ating ebanghelyo. Naniniwala ba tayo na merong ebanghelyo na iba kaysa sa ebanghelyo ng mga apostol? Malala nyo, nung nakaraan na ipinakita ko sa inyo sa Aklat ng Galacia, sa chapter 2, na si Pablo ay kailangan pumunta sa Jerusalem para i-check niya kung pareho ang ebanghelyo niya sa ebanghelyo ng mga apostol. Bakit? Kasi yung ebanghelyo ni Pablo ay natanggap niya sa Panginoon. At nung nagpunta nga siya doon, ay nakita niya na pareho naman. At in-explain ko doon sa ating insight last time na kung ano yung ebanghelyo ni Pedro at kung ano yung ebanghelyo ni Pablo. They were both the apostle to the Jewish and to the Gentiles. Sila yung pinipresent na leader ng dalawang grupo. Una ay ng mga Hudyo, si Pedro, at si Pablo naman sa mga Hentil. Ganyan po kahalaga ang ebanghelyo. So, naniniwala ba tayo doon? Yun ang tanong. At anong ebanghelyo ang ating sinishare? Mananagot tayo kapag mali. Mahigpit ang Diyos dyan kasi yung bunga niyan ay iba. Nagdadala yan ng ibang Jesus, ibang espiritu. Kaya ingatan natin. So yung ebanghelyong yon ay nangangailangan ng response. Ano yung response ng tao? Ang response ng tao ay believe, repent, and be baptized. At yun nga, kapag naniwala yung tao at sumunod sa ebanghelyo. Isulat nyo yung Acts 5, verse 32. Ganito ang sabi niya. Acts 5:32. We are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. Aba, kailan ba ibinibigay ng Diyos ang banal na Espiritu? Kapag sila'y sumampalataya. Bakit may salitang obey? Sapagkat nire-require nga sila ng believe, repent, be baptized, so that they may receive the Holy Spirit. Makikita nyo na doon pa lang, ang justification ay nangyari. By the way, dahil napag-uusapan natin ang tungkol sa salvation mga kapatid, at naunawaan na natin na tayo'y inililigtas ng Diyos mula sa kasalanan. Malinaw yung Matthew 1:21 at naway memory verse na ninyo yan, huwag niyong alisin sa inyong isipan na karamihan pag sinasabi ng Biblia ang salvation, it talks about salvation from sin, forgiveness, justification. Maraming salita, I think 10 salita yan na iisa lang ang ibig sabihin, inililigtas ang tao sa kasalanan. And so, we are being saved from sin. Yung justification ay yung first stage of our salvation from sin. Na ang ibig sabihin, pakinggan nyo ito, God save us from the penalty of our past sins. Ulitin ko, justification means God save us from the penalty of our past sins. Yung second stage ay sanctification. God is saving us from the power of sin. God is saving us from the power of sin. At yung third stage na minsan ay ginagamit yung glorification o kaya ay redemption,
Yun ang ibig sabihin ay kapag tayo ay itinaas na, kinuha na ng Panginoon mula rito sa lupa, ang ibig sabihin nun ay glorification o redemption. God will save us from the presence of sin. So nakita niyo yung tatlong bahagdan ng kaligtasan mula sa kasalanan? At yan ay nasa Biblia lahat. Merong justification, merong sanctification, merong glorification o redemption. So ngayon dito sa ating pinag-uusapan tungkol sa justification, God has saved us from the penalty of our past sins. Pinatawad tayo nung tayo ay sumampalataya, siyempre kasama yung pagsisisi at pagpapabautismo, hindi tinanggap lang si Jesus sa puso, ginawang Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid, ito ay mga imbento na akala mo ay masyadong mga makabanal na salita, holy words, pero they are not the truth of the Bible. Ingat kayo dyan. So, we are now justified. We are now forgiven. We have been cleansed. We have been redeemed from our past sins. So, tingnan niyo yung mga salitang yan na tumutukoy sa pagtanggap sa atin ng Diyos nung tayo'y sumampalataya. That is justification. So, ano naman ang umiiral sa mundong ito na justification? Ang justification na karamihan ay tinuturo, natanggap ng tao, ay just believe. Sumampalataya ka lang. Alam niyo mga kapatid, ito hindi ko inaalis yung salitang yan, na there are about more than 20 na minsan ang tinutukoy lang ay and they believe. And they believe, meaning because of that they were saved. And they put their faith. And they put their faith. Na ibig sabihin ay sumampalataya sila sa Ebanghelyo. At diyan ay nagkaroon ng justification. Pero paano ngayon yung mga kumukontra na parang nire-require ang repentance and water baptism? So doon na ngayon tayo gagawa ng assessment para hindi magkakakontra. Pero diyan makikita nyo na once na ang tao'y sumampalataya, laging kakambal niyan ang pagsisisi at pagpapabautismo. Bigyan ko kayo ng ilang talata. Mark 16:16. And whosoever believes and is baptized will be saved, sabi ng Panginoon. Mark 16:16. Makita nyo kambal ng pananampalataya ang pagpapabautismo. Si Pedro naman napuspos ng banal na espiritu. Nung tanungin siya, brothers, what shall we do sapagkat sila'y sumampalataya na? Ay sabi ni Pedro, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins and that you may receive the gift of the Holy Spirit. Ang magkakambal naman dyan ay repent and be baptized sapagkat sila'y sumampalataya na. Paano pastor yung jailer sa Acts chapter 16 na sinabihan ni Pablo, believe in the Lord Jesus Christ and you and your household will be saved. Basahin niyo na buo yung Acts chapter 16 at makikita nyo na isinama ng jailer si Pablo at saka si Silas sa kanyang bahay, nakinig sila ng mabuting balita at pagkatapos ay nagpabautismo at umalis sila, Pablo at Silas, na masaya yung sambahayan, and that I believe is the joy of the Holy Spirit. Naniniwala ako doon. Because the presence of the Holy Spirit is the spirit of joy, so nagbibigay siya ng kagalakan. So makikita natin ngayon, mga kapatid, na kapag na sinabi ng Biblia na they put their faith, is not by faith alone. Actually, wala yung salitang by faith alone sa Biblia. Ang meron ay not by faith alone. Not by faith alone. Basahin natin ang James chapter verse 14 sa last verse. James 2:14 hanggang sa last verse. Marami tayong makukuha rito. Sabi niya,
What good is it, my brother and sister, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Anong sagot? No! Ang sagot diyan, no! Una, gusto kong maunawaan niyo ito. May dalawang uri ng pananampalataya. Ulitin ko, may dalawang uri ng pananampalataya na nire-require ng Diyos sa tao. Una, sa mga hindi pa nakaranas ng kaligtasan o pagpapatawad ng Diyos. Nire-require sila ng pananampalataya sa mabuting balita. Doon, hindi ikikredit ng Panginoon ang lahat ng iyong mga ginawa sa nakaraan. Ano yung ginawa? Even that is accordance with the law. So walang ikine-credit sa iyo ang Panginoon dahil sa iyong mga ginawa. Ang tanging kine-credit niya ay sumampalataya ka sa kanyang bugtong na anak na paraan niya para sa kaligtasan. Pero yung pananampalatayang yan is not by faith alone. It is together with repentance and water baptism. Because in repentance and water baptism, both nakalakip yan sa paglilinis ng Diyos sa tao. Now, yung second stage ng pananampalataya ay yung para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Makikita natin na mahalaga yon. Dito, itong sinasabi sa Santiago 2:14, ito yung second stage. Na kung ikaw ay sumampalataya, then pagkatapos ngayon ay mananampalataya ka na, so i-require ka na ng Diyos ng pananampalataya na may kalakip na gawa. Kaya sabi niya, what good is it, my brothers and sisters, if someone claim to have faith but has no deeds? Can such faith save them? So ang sagot, no. Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If anyone of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Mga kapatid, unawain nyo, ito yung second level of faith or second stage of faith na pananampalataya ng mga nakaranas na ng pagliligtas o pagpapatawad ng Diyos. Hinahanapan ka ng gawa ng Panginoon. At ang gawang yan ay kasama na dyan yung pagsunod sa mga batas ni Kristo. Verse 18, but someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. Sino ang paniniwalaan na may pananampalataya? Yung walang gawa o yung may gawa? Yan ang sinasabi niya rito. At ang sino mang may pananampalataya na walang gawa ay parang patay. Faith without action is dead. 19. You believe that there is one God? Good. Even the demons believe and they shudder. Ano yung pinapakita ni Santiago? Mananampalataya ka pala. Walang gawa. Sabi niya, ulitin ko. Mananampalataya ka pala. Mabuti yan. Pero tandaan mo, ang diablo man, ang mga demonyo man, ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Bakit nanginginig ang mga demonyo? Kasi hindi yan marunong gumawa ng tama. Hindi yan marunong sumunod. Kaya kahit anong sabihin mong pananampalataya mo, pag wala namang kalakip na gawa, patay ang pananampalataya mo, hindi makatotohanan at parang pananampalataya ng mga demonyo na walang gawa. Nanginginig pa, buti pa ang mga demonyo. Ngayon may mga Kristiyano, pananampalataya lang, nagyayabang na eh. I am saved by grace alone. Mga kapatid, mamaya papakita ko sa inyo kung ano ibig sabihin yan. Babalikan ko itong nasa aklat ng Galatia. May time pa naman tayo. So, sabi rito, you believe that there is one God? Good. Even the demons believe that and they shudder. 20. You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not Abraham considered righteous for what he did
when he offered his son Isaac on the altar, you see that his faith and his action were working together, and his faith was made complete by what he did. So meron siya halimbawa, si Abraham. Alam niyo mga kapatid, ingat kayo rito. Maraming gumagamit nitong verse 23, pero hindi nila alam yung verse 22, 24, 25. Ulitin ko ingat kayo. Sapagkat kung ikaw ay ignorante sa Biblia, gagamitin ito ng mga kasangkapan ng Diablo. Tingnan nyo ang sabi ng verse 23. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, as he was called God's friend. Pag yan ay pinulot, makikita nyo kung gaano mandaya ang mga taong ito. Ginagamit nila yan by faith alone. Tingnan mo si Abraham, and the scripture was fulfilled that Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Tingnan mo, faith lang. Nakaligtaan na yung verse 22. You see that his faith and his action were working together, and his faith was made complete by what he did. Hindi maliit na bagay yung pinagawa ng Diyos kay Abraham nung paiwanan sa kanya ang Mesopotamia, ang kanyang bahay, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kababayan. Leave your country and your people and your father's household and go to the land I will show you. Nandiyan din yan sa aklat ng Hebrews chapter 11, beginning verse 8 pa lang. And then doon sa Genesis chapter 12, verse 1. The Lord had said unto Abraham, leave your country and your people and your father's household and go to the land I will show you. Ginagamit nila yan na pananampalataya lang daw ay nakakapagligtas. Nakakapagligtas. Nakakapagpatawad na ang Diyos sa iyo by faith alone. Yan ang sabi nila, by faith alone. Malala niyo yung puro sola scriptura, sola fide, sola ambot. Mga kapatid, ito pag hindi kayo naging maingat sa mga mandarayang yan, pag hindi nyo alam itong verse 22, 24, 25, tingnan nyo sabi ng 25. You see that a person is considered righteous by what they do, and not by faith alone. And not by faith alone. Yan ang nasa Biblia. Sa kanila, by faith alone. Sola fide. Sa Biblia, not by faith alone. Tingnan nyo kung paano tayo dinadaya. Pag pumunta kayo sa online, mas malaki ang sinasabi ng online. Tingnan nyo ang ChatGPT. Yan ang kanilang itinuturo sapagkat yan ang malaking grupo at yan ang nag-iimpluwensya at yan ang mga matatalino na nag-iimpluwensya sa nasa online. Kaya pag hindi kayo maging maingat, madadaya kayo sapagkat yan ay masarap, madali, kaakit-akit na katuruan, wala ka nang gagawin. Sinong ayaw niyan? Ako man, kung yan ay totoo, tatanggapin ko yan. Papanigan ko yan. Kaya lang, hindi naman mangyayari sa iyo yan kung hindi yan totoo sa Biblia. Mas totoo ang sinasabi ng Biblia. Kaya, ganito ang sabi niya. Ginamit pa niya ngayon si Rahab sa verse 25. In the same way, was not even Rahab, the prostitute, considered righteous for what she did when he gave lodging to the spies and sent them off in a different direction. 26, as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Magpapadaya kayo sa malaking katuruan sa online? Meron pa tayong time? Punta tayo sa Galatians chapter 2. Ito yung bahagi ng ibinigay ko sa inyo sa nakaraan na nung nagpunta si Pablo sa Jerusalem, dinalaw si Pedro, mga apostol doon. And then, alam nyo, nung siya ay paalis na, malamang sabi ni Pedro, dadalawin ko kayo sa Antioquia. Masaya sila, siyempre. Nagkatugma yung ibanghelyo nila, nagkatugma yung pananaw nila tungkol sa mga ilang bagay, pero sa kabuuan nun, magkatugma sila sa tinatawag na Messianic Covenant. At
Ito na ang nangyari. So sa verse 11, nasabi ko na ito sa nakaraan, na pinagalitan ni Pablo si Pedro dahil sa kanyang inugali. Na nung una, nakihalubilo siya, kumakain siya kasama ng mga hentil. Nung may dumating pa na mga Hudyo galing ang sabi rito ay galing kay Santiago, biglang umatras na si Pedro. Doon na yung nagalit si Pablo dahil nagkaroon na ng dalawang grupo na nasiseparate na yung mga hentil sa mga Hudyo. Ayaw ni Pablo nun. Para bagang iba yung pamumuhay ng mga Hudyo sa hentil. Kaya dyan yung makikita. Iisa lang, sabi ng isang bahagi ng Biblia, na there is neither now Jew nor Gentile, Scythian nor barbarian, wala na, slave nor free, wala na. Sabi niya, all in Christ is one. Kaya huwag ipalagay na meron pang pakikitungo na iba ang Diyos sa mga Hudyo. Meron sa kaniyang pangako sa kanila mula sa old. Pero pagdating sa mga Kristiyanong Hudyo at sa atin, iisa na lang yan mga kapatid. Huwag na kayong magpaka-Hudyo. Baka hindi nyo kaya. Dahil sa pagagalit na yon ni Pablo kay Pedro, ipinaliwanag niya sa verse 16 hanggang 18. Sabi niya, know that a person is not justified by the work of the law, but by faith in Jesus Christ. So ito yung paliwanag ni Pablo. Tingnan niyo itong Biblia. Tingnan niyo yung Bible Gateway. Pinagsama niya ang 15 to 19. Sa akin, ang alam ko kasama pa ang 14, pero hindi malaking issue yan. Depende sa pagpapaliwanag. Sa akin, 16 to 18. Meaning, mga kapatid, from verses 11 to 15, abangan niyo yung preaching ko rito sa Sunday, ay makikita nyo na dito ko pinasimulan sapagkat ang ipinapakita ko sa inyo, dahil nga nagalit si Pablo kay Pedro, ngayon nagbibigay siya ng paliwanag sa mga taga-Galacia. Sabi niya, know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law. Because by the works of the law, no one will be justified. But if in seeking to be justified in Christ, we Jews find ourselves also among the sinners, doesn't that mean that Christ promotes sin? Absolutely not. If I rebuild what I destroyed, then I really would be a lawbreaker. Gusto ko lang bigyan nyo ng pansin ang 16, baka isama ko ang 17, pero isa lang ang tinutukoy niya. Pansinin niyo yung mga salitang justified. Meaning mga kapatid, yan yung pagpapatawad ng Diyos sa tao na sumampalataya. And then makita niyo yung law. And then makita niyo yung faith. Ano ibig sabihin nun? Yung justified, na-i-explain ko na sa inyo, pag ikaw ay sumampalataya sa mabuting balita with the corresponding response of believe, repent, and be baptized, dun you will be justified by God. Justified means just as if I have not sinned. Ibang salita. Pero ang ibig sabihin yan, you were saved from the penalty of your past sins. Lahat ng kasalanan mo sa Panginoong Diyos na sa nakaraan, nagawa mo, maalala mo o hindi, pinatawad ka, nilinis ka ng Diyos dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo. So yung faith, may kalakip yon na pagsisisi at pagpapabautismo. At alam mong pinatawad ka ng Diyos kapag ka ibinigay niya sa iyo ang kanyang espiritu. May isa pang salita, law. Alam niyo, paulit-ulit na sinasabi yung law. Pero ang ibig sabihin niyan, mga batas ni Moises. Kasi ang nire-refute niya ay mga Hudyo na nagsasabi na kailangang sundin pa rin ang batas ni Moises. Pero hindi niya ibig sabihin na wala ng batas-batas. Sa New Covenant, may bagong batas na pinapairal. Sapagkat sabi ng Hebrews 7:12, Hebrews 7:12, when there is a change of the priesthood,
there must also be a change of the law. So in Christ, the new covenant, there is a new law. Kaya naman sabi ni Kristo, teaching them to obey all that I have commanded you. Merong command si Christ. If you love me, you will obey my commandments. So merong law si Christ. At kapag binasa ninyo, ang 1 Corinthians, malinaw na sinabi ni Pablo rito, sa 1 Corinthians, chapter 9, verses 20 and 21. 20 and 21. Para maunawaan nyo, kinuha ko yung 20. To the Jews, I became like the Jew to win the Jews. To those under the law, I became like one not under the law, though I myself am not under the law. Bilang Kristiyano, si Pablo, he's not under the law of the Mosaic Covenant. Kahit siya Hudyo, hindi na siya under nun. And so sabi niya, so as to win those who are not having the law. 21, sabi niya, to those not having the law, I became like not having the law, though I am not free from God's law, but am under Christ's law, so as to win those not having the law. Mga kapatid, dalawang law yung tinutukoy. Pero malinaw na sinabi na hindi siya doon sa kautusan ni Moises, kundi dito siya sa kautusan ni Kristo. Kaya naman, iba yung sa New Covenant, pero hindi nangangahulugan na wala ng law. There is a law of Christ. Linawin ko. When we believe in Christ, yung hinahanap sana na good works sa atin, meaning under the law of Moses. Hindi niya hinanap yun sa atin, actually. Pero ngayon, nang sumampalataya na tayo ay pinatawad na ng Diyos, binigyan ng bagong buhay, hindi nangangahulugan na wala na tayong batas-batas. Yun nga ang ipinapaturo ni Kristo, teaching them to obey all that I have commanded you. And doon sa 1 John chapter 2, verse 3 to 5, na dapat ay hindi pabigat sa atin ang mga batas ng Panginoon. Kailangan maging masunurin tayo dahil sabi ni Kristo, if you love me, you will obey my commands. John 14:15. So nakikita nyo yung dapat ay mapagtugma-tugma natin itong mga talatang ito. Wala tayong itatapon. Pero huwag naman natin gamitin yung katusuhan. Yung iba gumagamit ng katusuhan Pipili sila. Ito na lang ako. Katulad ng sabi ko sa inyo, sa James 2:23, na yun lang ang kinukuha ng tao'y pinatawad, niligtas dahil sa kanyang pananampalataya at hindi sa mga gawa ng kautusan. Kautusan ni Moises yun. At yun ay sa pasimula, walang kinekredit ang Diyos mula sa tao, kundi yung kanyang pananampalataya, at ang pananampalatayang yun ay kalakip ang pagsisisi at pagpapabautismo. Mga kapatid, kayo ay nasa Bible School, kaya dito ay iaayos natin ang lahat. At dito ay magtiis kayo. Pero ang oras natin ay 9:25 na, so 5 minutes. Balik ko na kay Pastor Joseph. Magandang gabi. Naway nag-enjoy kayo at hindi kayo nabibigatan sa ating pag-aaral. Amen ba kayo dyan? Praise the Lord. Back to you, Kuya Joseph.